Mga pinakamamahal kong kapatid sa Islam, maligayang pagdating sa New Muslim Academy. Isa na namang episode sa ating serye tungkol sa mga pangalan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa episode ngayong araw nais kong ipakilala sa inyo ang pangalan ni Allah. Ito ay tunay na isang kahangahangang pangalan at lahat ng mga pangalan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay kahanga-hanga, ngunit kapag sinasabi kong kahanga-hanga rito sa paraang aking sinasabi, ito ay dahil subhanallah. Pangalan na ito ay napakaraming na idudulot para sa atin sa paglinang ng kapayapaan, katahimikan at ginhawa, sa kabila ng kaguluhan sa ating paligid, sa kabila ng mga maaaring mang-api sa atin. Subhanallah, kaya simulan natin. Dapat ay pamilyar kayo sa pangalang ito ng dakilang Diyos dahil binabasa natin ito sa sura ng Katapatan. Itinuturo sa atin dito ni Allah na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay tumutukoy sa ganap at walang hanggang malayang nilalang, ang isa na inaasahan ng lahat ng umiiral. Walang anumang umiiral mula sa ating nakikita o hindi nakikita mula sa ating nalalaman o hindi nalalaman, walang anumang umiiral. Maliban na ito ay umaasa sa dakilang Diyos. Subhanallah, ang siyang lumikha nito. Nilalang niya ito at siya ang nagpapanatili rito. Lahat ay nakadepende sa kanya. Ngayon ang pangalan na ito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagdadala sa atin ng napakaraming pagpapala, mga pakinabang. Isa sa mga ito ng walang duda ay ang tapat na paglinang sa ating mga puso ng pagmamahal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil kung alam mong lahat ay nakadepende kay Allah, ibig sabihin si Allah ang gumagawa ng lahat para sa lahat ng umiiral at para sa anumang umiiral. Anumang antas ng ating kaalaman o kakulangan ng kaalaman tungkol dito, natural nitong pinausbong ang pagmamahal sa ating puso para sa isa na gumagawa ng lahat para sa atin, tulad ng isang bata na natural na nagmamahal sa kanyang magulang dahil ginagawa ng kanyang mga magulang ang lahat para sa kanya. Tama, sila ang naging dahilan ng kanyang kapanganakan at pagkatapos ay inalagaan siya noong siya ay lubos na umaasa sa kanila. Kaya mayroong pagmamahal. Kaya isa ito sa mga kagandahan ng pangalang ito ni Allah na ito ay nagbubunga sa atin ng tapat na pagmamahal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gayon din, pinausbong nito sa atin ang tapat na pagnanais na sambahin lamang siya, at ito ay kaugnay ng isang aral na itinuro sa atin na dapat niyong malaman dahil sinasabi natin, ikaw lamang ang aming sinasamba at ikaw lamang ang aming hinihingan ng tulong. Kaya tayo ay humihingi ng tulong kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakit tayo humihingi ng tulong kay Allah Subhanahu wa Ta'ala? Humihingi tayo ng tulong kay Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil siya lamang ang makatutulong sa atin. Lahat ay nakadepende sa Kanya. Walang sinuman ang makatutulong sa atin, maliban kung ipasya ng dakilang Diyos na sila ay makatutulong sa atin, dahil maging ang kanilang pagtulong sa atin ay nakadepende rin sa tulong ni Allah. Kaya ito ay bumubuo sa atin ng tapat na pagnanais, na kilalanin siya bilang nag-iisa sa Kanyang pagkapanginoon, at sambahin siya bilang nag-iisa sa pagsamba. Isa pa sa mga kagandahan ng pangalang ito ay pinausbong nito sa atin ang tapat na pagnanais na dakilain ang dakilang Diyos, dahil kung lahat ay nakadepende sa Kanya at siya lamang ang makatutulong sa atin, kaya siya lamang ang karapat-dapat sambahin. Kung gayon, ito ay nagbubunga sa atin ng isa pang katotohanan, at iyon ay ang pagkilala sa Kanya bilang natatangi at paglalaan ng taos pusong damdamin para sa Kanya. Subhanallah, ang damdaming ito ng pagdakila sa Kanya. At ito ay hindi lamang damdamin kundi damdamin may kasamang pagpapakita nito. Kaya dinadakila natin siya sa ating damdamin, at pagkatapos ay ipinapakita natin ang pagdakilang iyon sa ating pananalita kapag pinupuri natin siya gamit ang ating mga dila, sa ating mga gawa kapag sinasamba natin siya sa pamamagitan ng pagsunod at paglayo sa mga ipinagbabawal. Lahat ng ito ay bahagi ng pagpapakita ng pagdakila sa dakilang Diyos. Gayon din kung alam natin na siya Subhanahu wa Ta'ala ang siyang inaasahan ng lahat ng bagay. Ito ay bumubuo sa atin ng tapat na pagnanais na gawin itaas ang ating mga kamay at humingi sa Kanya at humingi lamang sa Kanya. Napakarami nating pinagdaraanan sa ating buhay. Napakaraming nangyayari, at kung alam natin na tayo ay umaasa sa Kanya upang tulungan tayo sa lahat ng ating pinagdaraanan, ibig sabihin kailangan nating makipag-ugnayan sa Kanya, at tayo ay nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng dua, sa pamamagitan ng pagtataas ng ating mga kamay at paghingi sa Kanya. Subhanallah, marami pang maaaring sabihin tungkol sa pangalang ito, ngunit umaasa ako na ang mga salitang ito ay maging paraan upang maunawaan natin ang kahulugan nito at kung bakit kailangan nating maging konektado rito. Mahal ko kayong lahat, alang-alang kay Allah, at hanggang sa muli nating pagkikita, naway manatili kayong matatag at mapalapit kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, at naway tanggapin niya ang inyong mga panalangin at mga gawa.